At dako na po tayo sa mensahe ng ating Panginoon at inihiling ko po lahat na tumayo at buksan ang kanilang mga Biblia sa Luke chapter 10 verse 38. And let's read from verse 38 to 42. Let's read this responsibly. I will start Luke chapter 10 verse 38 to 42. Now it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore tell her to help me." Altogether in verse 42, "But one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her." Okay, pagpalain ng Panginoon ang pagsabasa ng kanyang salita. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you once again for today. Thank you for this word, Lord, and may this word be a blessing to others. And may we learn from this word, Lord, and open our hearts, our minds sa inyo pong salita. Nawa ito'y tumimo sa aming mga puso, sa aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon na Jesus. Amen. Maaari na po tayong pumupo. So alam niyo po ba, ipa, na si Satan, isa sa greatest temptation po niya ay kasalanan. Pero hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, lalo-lalo na po sa ating mga mature Christians who are mature enough, ay bumabagsak sa lifestyle po na kasalanan. Kaya po minsan, kapag hindi ka makuha ni Satan sa kasalanan, ang isang temptation na ginagamit ni Satan ay busyness. Tabihin nga natin sa katabi natin. Busy ka ba? Ang busyness po, by definition, ang sabi ng dictionary, it refers to a state of being constantly occupied. So pag busy tayo, constantly occupied tayo with tasks, with activities, with responsibilities. At pag sinipo natin yung mundong ginagalawa natin ngayon, pag busy ang tao, yun yung default state nila, di po ba? Meaning kapag di ka busy, may parang mali sa'yo. Yeah. At pag busy ka, parang yun yung normal natin. At pansinin niyo po sa mundong ginagalawa natin nowadays, in a social media, Facebook, Instagram, TikTok generation, at yung mga technology na hawak natin, yung mga gadget natin, is actually, kung papansinin nyo, it is eliminating the boundary between work and rest. Hindi mo na alam pag hawak mo yung cellphone mo, hindi mo na alam kung nagtatrabaho ka ba o nagpapahinga, di ba? So because you are at home, kapag nasa bahay tayo, once na binuksan nyo yung laptop mo, tsaka yung cellphone mo, di mo alam, nagwo-work ka na, di ba? So nawawala na yung boundary ng trabaho mo at nagpapahinga. Hindi tulad po nung araw, nung panahon nila, pagdating na alas 5, ay pag uwi mo ng bahay, wala ka nang gagawin, wala ka nang pakialam sa email mo, di ba? Di mo na siya bubuksan. Pero ngayon, yung mga cellphone natin, kapag may mga email application, pagbukas mo, hindi natin kang sumagot. So hindi mo na alam kung nagwo-work ka ba o nagpapahinga, di ba? At kapag tinanong natin yung bawat isa sa atin, how's your day? Sabihin natin, I have a crazy day. How's your week? I have a hectic day. Ang schedule mo crazy, ang schedule mo hectic. So kapag ang schedule mo non-stop, minsan, ginagawa nga natin siyang badge of honor natin. Sabihin natin, kasi ako busy. Ikaw hindi busy, kaya tamad ka. Ginagawa natin siyang badge of honor, badge of our pride, mula sa school hanggang sa ating trabaho. Kaya pag puno po yung schedule natin, tingin natin, matagumpay ang buhay natin. Amen? Pansinan niyo po sa mundong ito, nagiging basis natin kung saan maraming tao
ang busyness po ay nagpo-provide ng sense of purpose sa kanilang buhay. To the point po, na minsan, yung busyness na rin ang nagiging identity. Pag hindi na sila busy, hindi sila yon. Na minsan ginagamit natin yung business para rin itago yung need to address the issues. Sabi natin, Brother Jeff, wala po akong issue. Ay kung wala tayong issue, yun yung issue mo. Diba? Because all of us had issues. We have issues. At minsan dahil busy tayo, ginagamit natin yung business to cover up these issues. Diba ba? Kapag broken ka, nagpapaka-busy ka para makalimutan yung brokenness po. So ngayon, hindi mo na pinoproseso yung nararamdaman mo. Ginagawa mo ng busy yung sarili mo, di ba? Nakakalimutan mo ang tunay nararamdaman mo. Bakit? Kapag busy ka kasi, wala kang time mag-reflect. Wala tayong time mag-reflect. Kapag malungkot ka, gawin mo na ang busy ang sarili mo. Kapag broken-hearted ka, upset, gawin mo na lang busy yung sarili mo. Nagiging sense of identity. Pag anxious ka, gawin mo lang busy yung sarili mo. Kaya ano pong ibig ko sabihin? Pag puno ang schedule po natin, kapag wala na tayong panahon mag-reflect, bakit nga ba ako nasaktan? Bakit nga ba inalaw ng Panginoon ito nangyayari sa akin buhay? Ano ang purpose ni Lord? Bakit nangyayari ito sa akin buhay? Kaya po sinabi nga ng scripture sa atin, sa Proverbs 12:25, an anxious heart weighs a man down. Kaya na lang pumagal. Kapag ang puso po natin na anxious, ang puso natin stress, puno ng bagabag, puno ng pangamba, and I believe with all my heart, maaaring hindi natin nakikita. Pero lahat po tayo dumadaan sa anxiousness o takot. Dumadaan tayo sa stress. Ano man ang estado po ng ating buhay, napansin niyo po ba, ang stress is actually a silent assassin. In fact, yung mga doctors nga po, hindi nila alam kung yung stress ba ay ugat ba to o bunga. Kaya ka ba nagkakaganyan dahil stress? O resulta ng stress yan? Di nila alam, no? Kaya, because there is a correlation between stress sa iyong emotion at physical. Kapag naapektuhan ang puso mo, naapektuhan po ang katawan mo. Hindi ka makatulog. Hindi makatulog. Because you're afraid. Because you're anxious. Minsan di tayo maka-amen. Kasi nangangamba pa rin tayo. Pansinin niyo po, stress ba yung may trabaho? Eh yung walang trabaho, lalo na. Stress po ba yung may anak? Eh yung walang anak? Stress po ba yung may negosyo? Yung may source of income? Stress pa rin. Stress po ba yung tumataba? Ay yung hindi tumataba? Stress pa rin. So regardless po ng situation, stress po ba yung may gadget? Stress ba pag walang wifi? Stress ba pag walang internet connection? Kapag may cellphone, walang charger? Stress pa rin. Stress ba kapag may budget? Saan stress, no? Lalong stress pag wala kang budget. And it doesn't if you're 7 years old or 70 years old po. Lahat tayo dumadaan sa anxiety, stress, or even worse. Yung iba nga po, depression ang dumadaan. Old and young, rich and poor, we have to deal with stress and the temptation to be anxious every single day. So I titled my message po, Devotion Realigned. So ang context po ng ating binasa kanina, sa Luke chapter 10, patungkol po kay Mary and Martha, ang story po na to ay actually is a well-known narrative sa Gospels. At before we proceed sa ating pag-aaral ng text na to, bigyan muna natin ng maiksing background or context yung story na to. Kilala ba natin si Mary and Martha? I hope kilala natin siya. At kilala niyo po ba, kung hindi natin siya kilala niyo po ba yung tao na mula sa pagkamatay ay binuhay ng ating Panginoon? Sino siya? Lazarus. Si Lazarus po ay brother nitong si Mary and Martha. So, in verse 28 po, sabi, now it happened as they went and he entered a certain village,
Sa pagkakataong pong ito ay ang Panginoong Jesus po kasama yung mga disciples niya ay they were on the journey going to Jerusalem where Jesus will be crucified. At yun, bumisita nga sila sa isang village. Ang village po na ito ay tinatawag na Bethany. Pumunta po sila sa bahay ni Mary at ni Martha. Sa Jewish culture po, ang kanilang napaka-importanting trait is being hospitable. Kaya sabi nga nila, the hosts were expected to provide food, drinks, and shelter to the guests. So at ang mga babae po, yun ang napaka-importante po sa kanila, very significant na sila po ang may main role in preparing meals and serving meals. At sa pag-aaral ko po ng story na to, ay nangusap po ang Panginoon sa akin at in-impress po niya sa akin yung 3 bagay tungkol dito. So, ang una po dito ay yung tension. Everybody say tension. Tension. Yung tension between the demands of life and the demand for spiritual connection, which is pareho pong important yan. Tama po bang maging responsible? Responsabling tatay, responsabling nanay, responsabling anak, which is good. It is not wrong to be responsible. So may demand po yung buhay, di ba? Kung tatay ka, hindi pwedeng walang demand. Kung nanay ka, hindi pwedeng walang demand. Kung breadwinner ka, hindi rin pwedeng walang demand. At the same time, may demand ang buhay, pero meron ding need for spiritual connection. Na minsan na isasacrifice po natin yung need for spiritual connection ng demands of life. At minsan naman po, to focus on spiritual connection, nagiging irresponsible naman tayo sa buhay. So nangusap po ang Panginoon na sa akin for this text na how to balance between the demands of everyday life to the importance of spiritual connection. Lalo na po sa gitna ng very busy society po natin ngayon. Ini-encourage po tayo ng Panginoon through this text na mag-reflect po tayo kung paano po natin aayusin ang priorities natin ng tama. So ang sabi sa text natin sa Luke chapter 10, si Jesus daw po kasama yung mga disciples niya, minimum of I think 13, pumunta sila sa bahay ni Mary and Martha, sa nakapatid ni Lazarus, na pareho nilang winelcome si Jesus. Pero si Mary lang ang nag-receive kay Jesus. Kasi ang sabi ng scripture, nung pumasok na ang ating Panginoong Jesus, ang mga disciples, ang sabi ng scripture sa verse 39, and she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard His word. So nung pumasok po si Jesus Christ, ay ang sabi ng scripture, may dalawang magkapatid, si Martha, si Mary. Nung nakita ni Mary si Jesus Christ po, nandyan. Imbis na maging aligaga, imbis na maging abala, imbis na asikasuhin ang pangangailangan nita, umupo siya sa harapan ni Jesus Christ. Nakinig sa sinasabi ni Jesus Christ. At makikita natin sa verse 40, anong ginawa ni Martha? But Martha was distracted with much serving. Pansinin nyo, dalawang babae, dalawang magkaibang posture. Kung yung isa naglilingkod, yung isa nakaupo. Pero sa mata ni Jesus, mas matimbang mas matimbang yung nakaupo sa kanyang presensya kaysa sa naglilingkod sa kanya. Sa pangalawa, makikita natin yung contrast, yung devotion of their devotion. A story which contrasts these two types of devotion. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi devoted si Martha. Devoted din po siya. Pareho silang devoted. Isa nagsiserve, isa na di ba? Pero much better. Wala dito yung sa atin. Pareho tapat. Yeah? Devoted siya. Kaya nga, gustong pagsilbihan ang ating Panginoon ni Martha. Pero yung devotion niya, merong misaligned ng priority. Which always reminds me na mga kapatid, na hindi po pala porket naglilingkod, hindi na required na umupo sa presensya ng Diyos. So this story reminds me na hindi magkalaban ang work at ang presence ni Lord. Hindi masamang mag-serve at the same time magkaroon ng relationship kay Jesus Christ.
So hindi po ito Mary versus Martha. Hindi magkaaway ang work at devotion natin sa Panginoon. Hindi tayo pinagbabawalan ng Panginoon na maging responsible sa ating mga trabaho, pero inimpress ni Lord sa akin na hindi siya Mary versus Martha. Dapat siya ay Mary before Martha. So, pag-aralan natin, hindi po masama ang service, pero lagi nating tatandaan, umupo muna sa presensya ng Diyos bago ka maglingkod. Makita nyo, parehong devoted, misaligned yung isa. Diba? So again, si Martha po, naglilingkod, naghahanda, nagluto, nag-organize. Si Mary, umupo, nakinig, natuto, naging present. So parehong mabuti ang kanilang ginawa. Pero yung isa, yun yung natatangi kay Jesus. Yun ang katanggap-tanggap kay Jesus. Hindi pala porket mabuti, dapat una. So let's dissect again, ano? Let's think about this for a moment. Mali po ba ang ginawa ni Martha? Mali po ba yung pinagluto niya si Jesus? Mali po ba yung naglinis siya, nag-ayos siya ng lamesa para makakain si Jesus at yung mga disciples niya? Hindi po, no? Martha is not doing a bad thing. Martha is not doing a wrong thing. Hindi mali yung ginagawa niya, pero hindi yun yung best. So tama yung ginagawa niya, pero hindi yun yung best. Tama yung ginagawa niya, pero hindi yun yung number one. Hindi pala porket tama ang ginagawa ko, yun yung best thing that I should do. There is nothing wrong with that. Martha is doing. But there is something wrong with Martha is choosing. Pinili niya yung maglingkod bago umupo sa presensya ng Diyos. Sinacrifice niya yung best sa good. It's good to work. It's good to provide for our families. It's good to take care of our bills. It's good to take care of your children. But always remind yourself, ang best is to sit at the feet of Jesus. Amen? And that's what's best. Kaya nung si Martha, aligaga, tapos si Mary ay nakupo, naaligaga lalo si Martha. Ganun naman kasi, di ba? Kapag busy ka, tapos yung kasama mo, makikita mo, walang ginagawa, no? Haya-hayang buhay, eh. Kaya si Martha, nung nakita niya yung kanya kapatid na supposedly tumutulong sa kanya, hindi lang tumutulong sa kanya, pero mo hindi lang si Jesus ang pinaglilingkuran niya. Pati yung mga kasama niya. 13 lalaki ito. Hindi madali ang preparation. Kaya nung aligaga si Mary, pansin niyo rito, talaga pag busy ka, no? Tapos talaga makikita mo yung kasama mo, eating pretty lang, talaga maiinis ka. Kaya yung nakita ni Martha na itong si Mary ay possibly sitting at the feet of Jesus, nirebuke niya sino? Hindi si Mary, di ba? Ang nirebuke niya pa si Lord. Sabi niya sa verse 40, "Do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me." Hinabihan niya si Lord na sa pagsabihan si Mary para tulungan siya. Hindi niya pinagsabihan yung kapatid niya. Pinapakiusap niya pa kay Lord. And what Jesus said to her, sabi niya, "Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. But one thing is needed. And Mary has chosen the good part which will not be taken away from her." Sabi ng Panginoon, one thing is needed. One thing is necessary. Isa lang ang pinakamahalaga. Tama po ang puso ni Martha, pero misaligned yung kanyang priority. Masyado kang maraming pinagkakaabalahan. Sabi, ito lang ang dapat na inuuna mo. Yan tuloy ang resulta. Si Martha, naging worried and upset. Pero sa Mary, calm and present. Why? Because Mary chose to do the right and important thing. So pansinin niyo po yung contrast. Si Martha, she is doing something for Jesus. Si Mary po, she is being with Jesus. Malaking difference, di ba? Hindi pala porket may ginagawa ako sa Panginoon, yun yung best na pwede kong magawa. Kahit gawin ko ang lahat para sa Panginoon, pero mas pinipili ko pa yung ginagawa ko para sa Diyos kaysa makasama ang Diyos and to be with His presence, talagang masasabihan ka ng, sabihin nga natin pangalan natin,
Jeff. You are worried and troubled about many things, but only one is needed. Yung balanse ng doing for God and being with God, si Martha, prioritize ang activity. Si Mary, prioritize, alin? Ang intimacy. So, hindi porket may activity, may intimacy. Amen? Hindi porket naglilingkod, may intimacy sa ating Panginoon. Activity doesn't equate intimacy. Si Martha, distracted. Si Mary, devoted. Kung titingnan po natin dito, si Lord, ang gusto niya na talaga, tayo ay mag-spend ng panahon para sa Kanya. Alam niyo po ba yan? God wants to be with you. Yun yung intention ng ating Panginoon. Hindi Kanya pinagpapala para yung pagpapala mag-alis sa iyo sa presensya niya. Hindi Kanya bine-bless para yung blessing na yan maging division ng relationship mo sa Kanya. Kaya Kanya bine-bless para ma-realize mo, siya yung nagbigay nito at siya lamang ang dapat nating pasalamatan sa lahat ng binigay niya sa atin. Yun nga lang minsan, nilala mo ng blessing yung relationship mo sa blesser. Naunawaan po ba natin? So pangatlo po dito, makikita natin yung effect of our devotion. Kaya sabi ni Jesus Christ kay Martha, you are worried about many things. Hindi nga niya ni-rebuke si Martha. Na ito yung ginagawa niya. Hindi niya sinabayan sa Martha na stop that. Okay yan. Pero, sabi niya, distracted ka dyan. Ito ang unahin mo. Mary chose what is best. Alam natin, lahat kung ano man po ang pipiliin natin sa dalawa, meron po itong epekto sa ating buhay. Piliin natin ang service over sitting, may effect po yan. Pero piliin mong makasama ang presensya ng Diyos, may effect din po yan. Minsan nga lang, yung epekto ng ating mga desisyon sa buhay ay delayed. Kaya yun po yung tinatawag na delayed effect. May mga desisyon po tayo sa buhay, delayed ang epekto sa ating buhay, di po ba? Pero either way, lahat po dyan ay may consequences. Kung ano man ang pipilian po natin, ano man ang iyong maging aksyon, ano man po ang iyong mga desisyon, hindi man immediate ang visibility ng result nito, apparently it will show. Because your priority will shape your reality. Your priority will shape your reality. Pag hindi mo inuuna yung dapat number 1, pati number 2, damay, di po ba? Kaya dapat inuuna yung pinaka-importante. Ganon ang prioritization sa ating mga Kristiyano. Kapag inuuna mo ang service over sitting, makikita mo, mali na ang lahat. Kailangan yung number 1, yun yung number 1. Kaya sa ating mga Christians, minsan talaga napakadalay na po yung prioritization. Kung titingnan po natin dun sa Matthew 6:33, sabi nga niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So for us Christians po, madali na po dapat ang prioritization. Hindi na po mahirap mag-prioritize. Mas madali sa Christians mag-prioritize kaysa sa non-Christians. Bakit? Kasi sa Christians, alam mo na yung number 1. Hindi mo na problema hindi mo na problema yung number 1. Yung number 2 na lang ang problema mo. Intindihin mo. Kaso, yun lang, yung ibang Christian sa ibang church, di po tayo, perfect tayo. Hindi nga side. Yung number 3, ginagawang number 1. Tapos, magre-reklamo kay Lord. Hindi mo naman tina-prioritize si Lord. Gusto mo siya irespeto kasi gusto mo lang siyang sundin. Kasama yon. Pero kaya mo siya pina-prioritize kasi yun yung design ng ating Panginoon. We are focused and distracted on so many things, but only this is necessary. Sabi ng Panginoon, unahin natin si Lord. Sabi natin, Brother Jeff, yun nga ginagawa ko. Nagsimba naman ako ng 2 linggo. Pero wala pa rin nangyayari. Stress pa rin ako. 2 linggo. Pero bakit kasi hindi tayo nagtsatsaga? Gusto natin immediate result. Pero karamihan naman ang decision natin, minsan, hindi naman immediate result eh. Masama man yan o mabuti. Hindi immediate. For example po,
Yung dahon, anong kulay ng dahon? Green. Kapag tinanggal mo sa stem niya, nagiging brown ba agad? Hindi, di ba? Hindi siya nagiging brown. Pero, porket hindi dahil, kano tinanggal mo siya, porket green siya, buhay pa siya. Patayin na. Detached na nga siya sa dahon eh. Hindi mo palang halata. Kasi green pa eh. But only in a matter of time, yung green magiging brown. Bakit? Detached. Detached dun sa... Kaya maraming ganyan eh. Hindi tayo rito, sa ibang church yun. Perfect nga tayo. Sorry. Sasabihin, hindi ako nagsimba ng 6 na linggo. Pero okay pa naman ako. Pag nag-pray ako, parang sinasagot. Wala naman nangyayaring masama sa pamilya ko, sa mga anak ko. Okay pa naman. Okay pa naman ako. Green pa, oh. So, okay lang siguro, naiintindihan ni Lord. So, sabihin natin, gawin ko nga 7 times, 8 times. Pero hindi natin alam, yung epekto ng decision ay delayed ang result. Hindi porket okay pa sa pananaw mo, ay ibig sabihin ay okay ka pa. The moment na dinitouch mo ang sarili mo kay Lord, yun na yung simula ng separation mo. Start of your death physically, death spiritually. Magsisimula na makita sa sarili mo na lahat ng mga decisions mo sa buhay, mali. Kaya kapag lumayo ka kay Lord, di ka na nagpipray, di ka na nagdi-devotion, birthday mo na lang siya naaalala, o kaya pagkakain lang, you will see from yourself that you will be doing a lot of stupid decisions in your life. Kasi kapag lumayo tayo kay Lord, hindi lang presence ni Lord ang nilalayuan mo. Pati source of peace. Tataka ka bakit hindi payapa yung buhay mo. Pati source of wisdom. Kaya mali-mali ang desisyon mo sa buhay. So the more that you are intimate with Jesus, yung wisdom dumarating. So makikita po natin dito na principle ay intimacy is paramount in Christian life. Basahin nga natin, intimacy is paramount in Christian life. Kaya meron tayong right relationship kay Lord. Kaya dapat meron tayong right relationship kay Lord. Kasi hindi porket hindi pa natin nakikita ngayon, wala siyang epekto. Pero the moment nag-decision ka ngayon na ayusin yung Christian life mo, unahin yung dapat unahin. May struggles, may challenges, pero may epekto nito hindi lang sa'yo, pati sa mga anak mo in the future. Yun ay kung tuloy-tuloy lang po tayo. Kung magiging consistent lang tayo, mga kapatid. So sa atin sa atin ba kapag nag-exercise tayo, pag nag-sit ups tayo, meron tayong agad abs. Abs. Absent pa rin. Absent pa rin yung abs. 500 sit-ups ka na sumakit na yung tiyan mo, pero pagtingin mo sa salamin, wala pa rin. So, napo-frustrate ka. So, ba't nag-aantay ka ng immediate result? Pero hindi porket wala kang makita, walang nangyayari. Kaso, sinukuan mo naman agad. Ganon din po kapag di tayo sumusuko sa ating devotion sa ating Panginoon. Kasama na po dyan ang pagiging consistent, nating maging present sa lahat ng kanyang gawain. So, the effect of our decisions ay may mga delayed effects. So, the moment that you decide, sabi mo, maglilingkod ako, okay lang, walang quiet time. Okay lang, di ako ma-attend sa mga Bible studies, sa mga faith group. Basta ako maglilingkod lang. Puro responsibility. Walang intimacy. Akala mo walang effect. Okay ka pa. Pero magugulat ka, 6 months, 6 years, burned out. Kasi ang effect niyan, delayed. Correct? But at the same time, when you focus on Jesus Christ, when you prioritize His presence, when you sit at His feet, tinatawanan ka ng iba, di ka nila maintindihan, but time will come. You will be grateful na ginawa mong number 1, yung dapat mong inuuna.
Actually po, yung principle na yan ay tied up sa principle of sowing and reaping. Because what you sow right now will eventually show. Sabi ng scriptures, kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo. But, tingnan niyo po ito, you don't reap on the same season that you sow. Diba? Hindi ka umaani sa parehong season. Hindi porket nagtanim ka ngayon, nandito na agad yung ani. But what you sow right now will eventually show. When you prioritize God today, it will show. Maybe 10 years or 5 years from now, when you prioritize business, when you prioritize your life, kailangan kong gawin ito, kailangan kong magpakayaman, in which hindi po mali yun ha, just to clarify. Alam nyo, ang mali, yung maging irresponsible. That's wrong. Tama maging responsible. Kung ikaw ay tatay, o ikaw ay nanay, ikaw ay anak, maging responsible. So do everything as you can to be responsible enough as possible. But always remember, no matter how responsible we are, pagdating ng challenges, sino po ba ang tinatawagan natin? Sino po ba ang hahanapin natin? In the midst of trials and difficulties, who you gonna call? Ghostbusters? Hindi po, di ba? Jesus Christ. Kung may millennials dito, alam yung Ghostbusters. Kasi yung iba talaga, Casper lang inaabot. So Galatians 6:7-9, do not be deceived. God is not mocked. For whatever you sow, that will also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So ang problema, inaantay po natin agad yung reaping. 2 beses pa lang ginagawa, so napo-frustrate tayo. So you will not reap, you will reap in due season. Kaso nga lang, dumating yung due season, nag-give up naman tayo. So wag nating hintuan, sabi ni Paul. Hindi po porket walang resulta ng choice mo ngayon, hindi ibig sabihin walang epekto yan. So don't give up, don't be weary kung wala ka nakikitang result. Di po ba? Yan ang sinasabi sa atin about Christian discipline. Ano sabi ng Hebrews chapter 12 verse 11? For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. So lahat ng disiplina masakit. Walang mahirap. Walang disiplinang madali. Sabi nga natin sa sarili natin, walang disiplinang madali. Kaya, gumising tayo ng maaga. Bago gawin ang ating dapat gawin, mag-spend muna sa ating Panginoon. Tama po ba? So anong ibig sabihin? Sabi ng Hebrews, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. So anong sabi ng author ng Hebrews? Sa una, mahirap. Sa una, masakit. Sa una, pag pinili mo yung tama, magmumukha kang masama sa iba, magmumukha kang tamad sa mata ni Martha, magmumukha kang walang silbi sa mata ng tao, but I'm choosing the right thing. This is what God wants me to be. To rest in His presence. Yun nga lang, takot tayo magpahinga. Minsan kasi, ang thinking natin ng rest ay passive lagi. Yung rest na sinasabi ng scriptures ay tingnan natin sa Matthew chapter 11 verse 28. Sabi, come to me all of you who labor and heavy laden and are heavy laden, and I will give you rest. So sinasabi ni Lord, dito na rest ay hindi passive rest, kundi active rest. You're working, but resting at the same time. You know why? Because when you work, God will rest, and when you rest, God will work. Amen? Amen. For example, I'm preaching right now, active, but I'm resting in Him. Bago pa man ako kumarap sa inyo, sabi ko kay Lord, Lord, it's up to you. Kayo na po ang bahala. I've done everything, I prepared, but at this point, I rest in you. So di ako tulog ngayon. But I'm resting in Him. That's what I'm trying to say.
that you rest in the Lord. Pumunta ka sa Lord kung nabibigatan tayo, worried tayo, anxious tayo, nababagabag, problema kung paano makakabayad mga bills, kung paano natin mapapag-aral ang ating mga anak, problema tayo, kailan tayo magkaka-boyfriend, kinakabahan ka ba sa magiging future mo? Sabi ni Lord, come to me, all of you, trade your worries into God's rest. Pero mapapansin nyo yung sequence, no? Look at these words. Come to me, I will give you rest. Kita nyo mga kapatid. Question, ano yung nauna? I will give you rest o come to me? Yun yung problema. Hindi ka lumalapit sa Kanya tapos gusto mo rest. Baliktad sequence. Ang design ni Lord, come to me first, and when you come to His presence, He will give you rest. Tama po ba? Kaya pala si Martha, walang kapahingahan. Kaya si Martha, aligaga. Kasi inuuna niya yung ginagawa kaysa sa presence, Lord. Kaya sabi ng Panginoon, you are worried in so many things. Only one thing is needed. So let's trade our worry into rest. Kaya exhausted yung maraming tao, hindi dahil sa trabaho. Pansinin niyo po. Kahit ang mga nababurn out sa ministry, hindi sila nababurn out sa bigat ng trabaho. Burdened sila. Kasi, why? Dinadala po nila mag-isa. Question, are you carrying something what is meant for you to surrender to God? Bakit natin dinadala yung dapat sinusurrender natin sa Panginoon? Bakit di mo maibigay kay Lord yung bigat na yan? 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, but He cares for you. Bakit pinapasurrender ni Lord ang mga cares mo? Yung mga kabigatan mo, anong dahilan? Because, ito natin, because He cares for us. He loves us. Sabihin natin, Brother Jeff, naawa na ako kay Lord. Naawa ka pa kay Lord. Naawa kay Lord. Kasi po, Brother Jeff, marami din siyang pinapaikot na planeta sa universe. Ay dadagdag pa po ba niya yung problema ko? Hindi yun yung mali minsan eh. Ina-underestimate minsan natin yung kakayahan ng Panginoon. Pero ino-overestimate mo naman yung higante sa harap. There's no degree of difficulty sa ating Panginoon. Hindi porket mahirap sa iyo, mahirap sa Kanya. So stop carrying the pressure of performing. You don't have to be anything to everybody. Minsan kasi may mga superhero syndrome tayo. Pasan ko ang lahat. You don't have to. Sabi ni Lord, bakit mo pinahirapan ang sarili mo? Bigay mo sa akin. Yung iba naman, binigay daw, pero ang totoo, hindi naman. Kapag nanalangin tayo kay Lord, sinasabi mo sa Kanya, Lord, ito po na po yung kabigatan ko. Sinurrender ko na po sa inyo. Pero pag nag-pray ka, ayaw nyo pa siyang i-release. Paano ko nasabi to? Pinalo up mo pa eh. Lord, follow up ko lang. Prayer ko, natabunan yata ng prayer ng iba. Kasi nararamdaman mo pa rin yung worry eh. Di mo ma-release. Nandun pa rin yung worry sa sarili mo. Sabihin mo sa katabi mo, don't panic. Alam niyo po, minsan tayong mga Christians, magaling tayo sa praying, pero mahina tayo sa surrendering. Magaling sa praying, mahina sa releasing. Iniyak nyo na po ba sa Panginoon yan? Bakit di natin mai-release? Kung iniyak mo na pala, bakit di pa natin mai-release? Gusto nyo ba natin ng second part pa? Ibigay nyo na. Hindi sinabi ni Lord na, Lord, binigay ko na ang lahat ha. Hindi kinokorek ni Lord yung work. Tama yung work. Ang kinokorek ni Lord ay yung priority. Unahin natin. Unahin mo ang Panginoon. When God is first, everything will find its place. At mapapansin nyo po yan. Kapag di nyo priority ang ating Panginoon, laging mabigat ang lahat ng bagay. Amen? Nung nilikha nga po ng Diyos, ang mundo may divine intentional sequence. Ano na una? Tao o oxygen? Diba? Kung ang Diyos po ay hindi intentional, kung ang Diyos ay hindi marunong mag-priority, what could have happened? In the first day, in the beginning, God created the man.
At sa kanyang wangis, nilikha niya ang man. Dinugahan. Ay, Brad, nakalimutan ko oxygen. Walang oxygen. Makikita nyo, di ba? So, hinubog tayo, alam ng Diyos yung pangangailangan ng tao bago tayo likhain. So, ibig sabihin, kung kaya ng Diyos patakbuhin ang universe, bakit di niya kayang patakbuhin ang buhay mo? Trade your worries into rest. Misplaced priorities. Kaya mahirap ang buhay kasi hindi po ordered ang buhay. Hindi tama ang priority. Ang gusto po ni Lord, unahin natin siya. Hindi yung pagkising natin, ano ang checklist ko, ano yung to-do list ko. Ang pinakamalagang checklist po ay ang presensya ng ating Panginoon. Kahit ginagawa mo na maayos ang to-do list mo at wala sa una yung spending time with God, hindi yan magiging every gising is a blessing. So let's surrender everything to God. Our job is to trust Him. Stop carrying what is meant to you for you to surrender to God. Some things are not yours to control. Magkaroon po tayo ng boundary from time to time. Learn to say no. Always say, Lord, I entrust everything to you. Amen? You don't have to be everything to everybody. And you should know it by now. So alam nyo na po ba? Mahal nyo na. Wala ka nang magagawa. Mahal mo na. So let's give all for the glory of God. So just like our Lord Jesus Christ is asking you, calling you, Martha, Martha, you are worried and troubled about so many things. One thing is needed. Prioritize God in everything else, and everything else will fall into place. So I hope and pray that our devotion will be realigned ayon sa design ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. I hope and pray that we are blessed this message. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father, we thank and praise you for this time, for this blessing of your word. Nawa ito yung manatili sa aming puso, sa aming isipan, at lagi naming maalala. At kami po bilang anak nyo ay hindi po kami magsawa at maging consistent kami to spend more time for you as our priority sa aming pambuhay. Sa inyo po ang papuri, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.